Maraming Pilipinong artista ang hinangaan sa industriya ng showbiz. Ngunit, hindi lahat ay naiwasang masangkot sa kontrobersya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kilalang personalidad na nadakip dahil sa iligal na droga. Sino-sino nga ba sila? At paano nauwi sa kulungan ang kanilang mga kwento? Alamin natin ang kanilang pinagdaanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simulan natin kay Anton Bernardo, isang dating sexy actor ng Seiko Films. Kilala siya sa mga pelikulang Kesong Puti, Patikim ng Pinya, at Anakan Mo Ako. Noong Disyembre 24, naharang siya ng mga awtoridad dahil sa hindi pagsuot ng helmet. Sa kabila ng simpleng paglabag, napansin ng mga pulis ang kanyang kakaibang kilos. Kaya't kinapkapan siya at natagpuan ang isang sachet ng shabu at ilang drug paraphernalia. Isa pang artista na nasangkot sa droga ay si Dominic Rocco. Noong Oktubre 22, naaresto siya kasama ang 4 pang iba sa isang buy-bust operation sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, nakuhanan sila ng shabu na may halagang 1,000 piso, pinatuyong marijuana, isang timbangan, at mga marked money. Si Dominic ay anak ng veteranong aktor na si Bembol Rocco at lumabas sa pelikulang Sleepless noong 2015, pati na rin sa TV series na My Special Tatay. Samantala, si Kat De Santos, dating miyembro ng Baywalk Buddies, ay naaresto ng mga pulis ng Quezon City Police District Station 1 matapos mahuling bumibili ng iligal na droga sa Barangay San Jose. Nakumpiska sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang kwento dahil noong Marso 22, muli siyang inaresto kasama ang isang dating opisyal ng militar at 3 pang kasamahan sa isang drug sting operation sa Quezon City. Nauwi ito sa isang madugong engkwentro na nagtapos sa Maynila. Kasama rin sa listahan si Angela Zamora, dating miyembro ng Star Circle Batch 5. Noong Hulyo 2019, nahuli siya sa isang buy-bust operation sa Bacoor, Cavite. Ayon sa ulat ng pulisya, inamin ng kanyang live-in partner na si Vladimir Bersana na nagbebenta sila ng droga mula sa kanilang tahanan. Na-recover sa operasyon ang pa 8,000 halaga ng shabu na may bigat na 10 gramo. Hindi rin nakaligtas sa isyu si Karen Bordador, isang radio DJ at modelo. Noong Agosto 26, siya at ang kanyang boyfriend na si Emilio Lim